Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansa sa mundo na may pinakamayamang biodiversity. Ngunit sa gitna ng ating mga kagubatan, sa ilalim ng malalawak na mga palayan at maging sa ilalim ng ating mga karagatan, nananahan ang mga nilalang na madalas nating kinatatakutan. Sa episode na ito, iisa-isahin natin ang mga pinakamakamandag na mga ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ang ating bansa ay tahanan ng apat sa mga pangunahing grupo ng mga makamandag na mga ahas. Ang mga cobra, pit vipers, sea snakes at coral snakes. Bilang isang tropical na bansa, walang may tuturing na snake season sa Pilipinas, ngunit may mga partikular na kondisyon at panahon kung kailan mas nagiging aktibo at madalas makita ang mga makamandag na ahas kagaya ng mga cobra at pit viper. Ang panahon ng tagulan ang pinaka-critical dahil sa tuwing nagkakaroon ng pagbaha, napipilitang lumabas sa mga ahas sa kanilang mga lungga. Tuwing mating season naman, mas madalas na lumalabas sa mga lalaking ahas para maghanap ng mapapangasawa. Kamakailan lamang mga kabayan ay nagtrending ang mapait na sinapit ng isang snake rescuer sa Mindanao. Nasawi ang nasabing snake hunter matapos itong matuklaw ng isang makamandag na summer cobra na kanya sanang iti-turn over sa DENR. And speaking of cobra, ito ang species ng makamandag na ahas na siyang pinakapamilyar sa mga Pinoy. Sila ang itinuturing na pinakamapanganib dahil sa taglay nilang neurotoxic venom at ang katotohanang madalas silang matatagpuan malapit sa mga kabahayan. Una sa ating listahan ang Philippine cobra. Ang ahas na ito na may scientific name na Naja philippinensis o mas kilala sa tawag na ulupong ay madalas na matatagpuan sa mga isla ng Luzon at sa Mindoro. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Sikat ang mga ulupong dahil sa kanilang spitting ability. Kaya nga nilang magbuga ng mga kamandag na ang target ay mga mata ng kanilang biktima ng hanggang 3 metro. Ang kamandag ng isang Philippine cobra ay nagdudulot ng mabilis na respiratory failure sa loob lamang ng 30 minuto dahil sa taglay nitong potent neurotoxin na direktang umaatake sa central nervous system ng isang tao. Ang king cobra, ito ang ahas na may scientific name na Ophiopagus hana at kilala rin ito sa tawag na banakon. Ito nga ang itinuturing na pinakamahabang venomous snake sa buong mundo at matatagpuan din ito sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang laki, ang king cobra ay likas na mahiyain. Ngunit kapag ito ay nabulabog o nakaramdam ng panganib, kaya nitong mag-inject ng napakaraming venom na sapat para makapatay ng isang elepante. Hindi ito agresibo sa tao at madalas nga ay umiiwas pa ito, ngunit nagiging mapanganib kapag nabubulabog o nakakakita ng banta sa kanilang paligid. Ang pangalang Ophiopagus ay nangangahulugang snake eater dahil pangunahin nga nilang kinakain ang iba pang uri ng mga ahas. Summer spitting cobra. Ang ahas na ito na may scientific name na Naja samarensis ay endemic o matatagpuan lamang sa Visayas at Mindanao. Madali itong makilala dahil sa kanyang kakaiba at matingkad na kulay dilaw o vibrant yellow coloration. Kagaya ng kamag-anak nito sa Luzon, ito rin ay isang uri ng spitting cobra. Taglay nito ang malakas na neurotoxic venom na umaatake rin sa nervous system ng kanyang mabibiktima. Itinuturing nga itong lubhang mapanganib dahil madalas itong matagpuan malapit sa mga settlement o tinitirahan ng mga tao. Equatorial spitting cobra. Ang ahas na ito na may scientific name na Naja sumatrana ay kilala rin sa tawag na Sumatran cobra. Ito ay isa sa mga makamandag na ahas na matatagpuan din sa bansa
partikular sa kapuluan ng Palawan. Kadalasan ito ay kulay itim o medyo dark brown. Katulad nga ng ibang spitting cobra, taglay nito ang isang potent na neurotoxic venom at umaatake ito sa nervous system ng biktima. Ang isa pang uri ng makamandag na ahas na matatagpuan sa bansa ay ang mga pit vipers. Sila mga tinatawag na arboreal o mga ahas na naninirahan sa itaas ng mga puno. Ang kakaiba sa kanila ay ang kanilang heat sensing pits. Parang may thermal scanner ang mga ahas na ito para makahanap ng kanilang mga biktima kahit sa gitna ng kadiliman. Una sa listahan ang Philippine pit viper. Ito ay may scientific name na Trimeresurus flavomaculatus at isa nga ito sa pinakakilalang arboreal o naninirahan sa puno na mga ahas sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sila ay bahagi ng pamilyang Viperidae at tanyag dahil sa kanilang kakaibang paraan ng paghunting. Ang karaniwang kulay ng mga ahas na ito ay kulay berde o kulay dilaw at ito nga ang nagsisilbing camouflage nila sa mga dahon at mga sanga ng mga puno. Ang kanilang kamandag ay hemotoxic at nagdudulot ng matinding pinsala sa tissue ng balat at matinding pamamaga. Maituturing naman ang Philippine pit viper bilang isang ambush predator dahil mahilig silang maghintay lamang sa kanilang mga biktima habang nakapulupot sa mga sanga ng punong kahoy. Temple pit vipers. Ang makamandag na ahas na ito ay may scientific name na Tripodolemus wagleri. Ito ay isa sa mga kilalang species ng ahas sa Pilipinas na kabilang sa pamilya ng Viperidae. Gaya nga ng iba pang mga pit vipers, sila ay mga tree-dwelling na mga ahas na madalas matagpuan sa mga sanga ng puno sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Sila ay madalas na inilalarawan bilang mga ahas na tila mabagal o sluggish kapag maliwanag ang sikat ng araw. Bagamat tila mga tamad sa umaga, mabilis silang manuklaw kapag sila ay nabulabog o nagambala. Kagaya ng iba pang mga pit vipers, ang kanilang mga kamandag ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa katawan ng isang tao. Para naman sa mga mangingisda at sa mga mahilig sa dagat, mahalagang maintindihan ang mga impormasyon tungkol sa mga sea snakes. Taglay nila ang ilan sa mga pinaka-toxic na kamandag sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang bagsik, sila ay kilala bilang non-aggressive snakes na hindi basta-basta umaatake sa tao kung hindi ito mapoprovoke. Ang yellow lip sea crate o Laticauda colubrina na mas kilala rin sa lokal na tawag na walu-walo ay may tuturing na isa sa pinakamakamandag na ahas sa karagatan ng Pilipinas. Ito ang pinakasikat na ahas dagat at madalas na matatagpuan sa mga coastal areas. Ang walu-walo ay isang amphibious na ahas, kaya naman huwag kayong magtataka kung makikita nyo rin ito sa lupa o sa mga tabing dagat. Kilala mga ito sa kanilang kulay na kadalasan ay itim at puti, minsan ay kulay asul at ang kanilang natatanging dilaw na labi o yellow lips. Lake Taal snake. Alam nyo ba na mayroon tayong kakaibang species ng ahas na sa lawa lamang ng Taal matatagpuan? Ito ang tanging freshwater snake sa ating bansa. Ang Lake Taal snake o Hydrophis simperi ay isang natatangi at pambihirang species ng ahas na matatagpuan lamang sa ating bansa. Sila ang isa sa napakakaunting species ng sea snakes sa ating mundo na ganap na nakapag-adapt upang mabuhay sa tubig tabang o sa freshwater. Bilang bahagi ng grupo ng mga sea snakes, taglay nila ang ilan sa mga pinaka-toxic na kamandag sa ating mundo. Bagamat may mga matinding kamandag, sila ay tinuturing na generally non-aggressive o hindi basta-basta umaatake sa mga tao. Ang huling grupo naman nating pag-uusapan ng makamandag na ahas sa bansa ay ang mga coral snakes. Sa likod ng kanilang magandang anyo, madalas na taglay ng mga ahas na ito ang neurotoxic venom kaya hindi dapat maliitin ang ganitong uri ng mga ahas. Una na rito ang tinatawag na barred coral snake. Ang coral snake na ito na may scientific name na
Hemibungarus caligaster ay isa sa mga pinaka-reclusive ngunit mapanganib na ahas na matatagpuan sa ating bansa. Bagamat maliit at madalas na hindi agresibo, taglay naman ito ang kamandag na maaaring makamatay kung hindi maaagapan. Ang ahas na ito ay maliit at may matingkad na kulay na kadalasan ay kinikilala sa pamamagitan ng mga bands o guhit sa kanilang katawan. Ang barred coral snake ay nagtataglay ng isang powerful neurotoxic venom na umatake rin sa nervous system ng isang tao. Ang kagat o tuklaw nito ay madalas na inilalarawan bilang initially painless o hindi masakit sa simula, na siya namang dahilan kung bakit ito sobrang mapanganib dahil maaaring hindi agad marirealize ng kanyang biktima na siya ay natuklaw na ng ahas. Ang epekto ng kamandag ay maaaring magdulot ng delayed paralysis o pagkaparalisa na lumalabas lamang pagkalipas ng ilang oras matapos siyang matuklaw. Long-glanded coral snake. May scientific name ito na Calliophyis bivirgatus. Mas kilala rin ito sa tawag na blue long-glanded coral snake. Ito ay isa sa mga pinakakakaiba at mapanganib na ahas na matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang na nga sa ating bansa, partikular sa Palawan. Hindi katulad ng ibang makamandag na mga ahas, ang species na ito ay may venom glands na umaabot hanggang 1/3 ng haba ng kanilang katawan. Ibig sabihin, ang kanilang imbakan ng kanilang kamandag ay hindi lang nasa ulo, kundi nakakalat sa loob ng kanilang katawan. Ang ahas na ito ay may matitingkad na kulay. Kadalasan ay kulay asul o itim ang kanilang katawan at may puti o asul na guhit sa gilid. Ang kanilang pinaka-distinctive na feature ay ang kanilang matingkad na kulay pulang ulo at buntot. Ang mga ahas na ito, bagamat delikado, ay may mahalagang papel sa ating ecosystem, lalo na sa pagkontrol ng mga peste sa agrikultura. Ang susi sa kaligtasan ay ang pagrespeto at ang pag-iwas sa mga ito. Huwag silang gambalain at huwag silang hulihin kung hindi ka naman eksperto at wala kang sapat na kasanayan sa paghawak sa mga makamandag na mga ahas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.